Mic test, sound. Mabiyayang umaga po sa inyo lahat mga kapatid. Tayo mag-umpisa po sa ating pananambahan. Tayo po'y tumayong lahat. Hilingin po natin ang kapatid na Kervin. Tayo po'y pangunahan sa ating panalangin. Tayo po ay manalangin. Kataas-taasan naming Diyos na makapangyarihan at banal, ang aming Ama na nasa langit, na ginagawa anuman po ang inyong maibigan, sapagkat kayo po ay Diyos na soberano. Ginagawa niyo po kung ano po ang inyong nais, at kung ano lamang po ang inyong naisin, at laging ayon sa inyong pong nais, Panginoon Diyos. At wala pong makakabali, makakapagpabago ng inyong mga kagustuhan, lalo na po ng inyong mga itinakda, Panginoon Diyos. Pinapangyari niyo po ang lahat ng bagay ayon po sa inyong kagustuhan, sa minagaling ng inyong kalooban, Panginoon Diyos. At kami po ay naghahandog ng papuri at pasasalamat sa inyong luklukan ng biyaya, Panginoon Diyos. At muli kayo ay mapapurihan, maparangalan, maluwalhati at maidakila, Panginoon Diyos, sa aming kalagitnaan. Ang aming Panginoong Hesus ay siyang maitaas, Panginoon Diyos. Ay karapat-dapat na pasalamatan namin, Panginoon Diyos, sa biyaya at sa kagandahang loob niyo po para sa amin sa araw-araw, sa pagtusto sa aming mga pangangailangan, Panginoon Diyos,
sa mga pagkain sa aming araw-araw na pangangailangan, Panginoon Diyos. Napakabuti niyo po at napakabiyaya, Panginoon Diyos. At kami po ay humihingi, Panginoon Diyos, ng kapatawaran sa aming mga kasalanang nagagawa, sa aming mga pagkukulang, sa katigasan ng aming mga puso at pag-iisip, Panginoon Diyos, ng aming ulo, Panginoon. At sa mga bagay na hindi namin nagagampanan, Panginoon Diyos, lahat po ay inyong nalalaman at wala po kami maililihim sa inyo, Panginoon Diyos. Inaamin po namin ang lahat ng bagay na ito sapagkat kami po ay nagkakasala laban sa inyo. Dala ng aming laman na pinaninirahan ng kasalanan, Panginoon Diyos. Dalangin namin na kami po ay inyong tulungan sa aming kalagayang ito at bigyan kami ng biyaya upang kami ay makapagpatuloy sa kabila ng aming kalagayang ito, Panginoon Diyos. At palagi nyo kaming tutulungan sa kondisyon ng aming mga puso, Panginoon Diyos. Palagi nyo pong ipakilala sa amin ang tunay na kalalagayan ng aming mga puso. Anumang karumihan at kasamaan na tatago sa aming mga puso, Panginoon Diyos, inyong ilantad at inyong pong ipakilala sa amin, Panginoon Diyos, upang aming mapagsisihan, aminin sa inyo at aming baguhin, Panginoon Diyos, ang aming mga sarili. At gawin niyo po sa amin, Panginoon Diyos, ang nakalulugod sa inyong paningin. At palagi pong bigyan niyo kami ng pusong bagbag na may pagpapakumbaba, Panginoon Diyos, na sa inyong kapamahalaan at kami po ay magpapasakop at palaging susunod sa inyo, Panginoon Diyos. Huwag niyo po namang alisin sa amin ang banal na pagkatakot upang kami ay hindi lalayo sa inyo, lalo na po sa inyong mga salita. Bagkus ito po ay maging ang aming sandigan, Panginoon Diyos, palagi naming sasandalan at palagi naming aalalahanin ang inyong mga pangako, Panginoon Diyos, kabila ng aming mga kalagayan, sa bawat kapighatian, pagsubok, Panginoon Diyos, at kabagabagan. Ang inyong salita ang maging kaaliwan namin sa tulong ng banal na Espiritu na siyang mga aliw, Panginoon Diyos. At sa umagang ito, Panginoon Diyos, amin dalangin ang banal na Espiritu at siyang manguna sa amin. Turuan kami at tulungan na makaunawa, Panginoon Diyos. Ihayag niyo po ang inyong mensahe sa amin, Panginoon. At tulungan niyo kami na ito po ay aming maintindihan, maipamuhay, Panginoon Diyos. Sa aming mga kapatiran na papunta pa lamang dito, tulungan niyo po sila ihatid ng mapayapa at ligtas. Magkakasama-sama kami at magkakaisang magtitipon sa inyong presensya, Panginoon Diyos. At dalangin din namin, Panginoon Diyos, ang aming mga kapatirang may mga karamdaman. Palagi niyo pong bigyan sila ng kalakasan at mapagtiisan nila, Panginoon Diyos, ang kanilang kalagayang ito. Sa takdang panahon na inyong ipinasya ay makamtan nila ang kagalingan mula po sa inyo, Panginoon Diyos. At mahagip po nila, Panginoon Diyos, ang inyong mensahe para sa kanila. Kung ano po ang inyong itinuturo sa kanila ay kanilang matutuhan at anuman pong kasalanan na kanilang nagawa, Panginoon Diyos, ito po'y kanilang mapagsisihan, Panginoon Diyos. At makapagpatuloy sa paglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng karamdamang ito ay maging pagpapala sa kanila, Panginoon Diyos. At aming dalangin, Panginoon Diyos, na ang pagtitipon na ito ay maging ayon lamang po sa Espiritu at hindi po ayon sa laman. Pagpalain niyo po ang inyong isinugo na mangangaral na maihatid niya, Panginoon Diyos, ang inyong mensahe para sa iglesia, Panginoon Diyos. At dinadalangin din namin ang iba pang mga iglesia na nagkakatipon. Inyo din po silang puspusin ng inyong banal na Espiritu at ang inyong presensya ay sumakanila din, Panginoon Diyos. At magkaisa kami sa Espiritu at magpuri sa inyo, Panginoon Diyos. Sa inyo lamang namin ibinabalik, Panginoon Diyos, ang kapurihan, ang karangalan, kaluwalhatian, kadakilaan. Pasalamatan kayo at
paglingkuran ngayon at magpakailan-kailanman. Sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, na aming Panginoon tagapagligtas, ito po ang aming dalangin, papuri at pasasalamat. Amen. Makapo na po ang lahat. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin niyo siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Tayo po ay aawit sa Panginoon, mga kapatid. Para po sa ating unang awitin, pakibuksan niyo po ang inyong songbook sa song number 282. Song number 282, Praise Ye the Lord Almighty. Song number 282, Praise Ye the Lord the Almighty. Praise ye the Lord, the Almighty, the King of creation. Praise the Lord Almighty. On the first stanza, ready, sing. Praise ye the Lord, the Almighty, the King of creation. O my soul, praise Him, for He is thy help in salvation. All ye who hear, now to His temple draw near. Join me in glad adoration. Praise ye the Lord, who o'er all things so wondrously reigneth. Shelter these under His wings, ye so gently sustaineth. Hast thou not seen how brightly thy Lord hath seen? Granted in what He ordaineth. Praise ye the Lord, who with marvelous wisdom hath made thee. The King and help, and with loving hand guided and stayed thee. How often grief hath not He brought thee headly, spreading His wings forth to shade thee. Praise ye the Lord, with more than the evening adore Him. All that hath life and breath, come now with praises before Him. Let the Amen sound from His people again. Gladly for I me adore Him. Isa pa pong awitin sa song number 127. Song number 127. Will work till Jesus comes. Song 127. Will work till Jesus comes. Oh, lend a rest for thee aside. On the first stanza, ready, sing.
All endurance for thee aside, when will the moment come when I shall lay my armor and indwell in peace at home? We'll work till Jesus come, we'll work till Jesus come, we'll work till Jesus come, and we'll be gathered home. To Jesus Christ I pled for rest, He made the saints to roll, and a little succor on His breast till He conduct me home. We'll work till Jesus come, we'll work till Jesus come, we'll work till Jesus come, and we'll be gathered home. I sought I once my Savior's side, no more my steps shall roll. With Him I'll brave death's killing tide and reach my heavenly home. We'll work till Jesus come, we'll work till Jesus come, and work till Jesus come, and we'll be gathered home. Amen. Tayo po tumayong lahat para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Tuwagin po natin ang kapatid na Alex. Mabiyayang umaga po mga kapatid. Buksan po natin mga Bible sa Ecclesiastes chapter 7. Ecclesiastes chapter 7, babasahin ko po sa King James Version. A good name is better than precious ointment, and the day of death than the day of one's birth. It is better to go to the house of mourning than to go to the house of feasting, for that is the end of all men, and the living will lay it to his heart. Sorrow is better than laughter, for by the sadness of the countenance the heart is made better. The heart of the wise is in the house of the mourning, but the heart of the fools is in the house of the mirth. It is better to hear the rebuke of the wise than for a man to hear the song of fools. For as the crackling of thorns under a pot, so is the laughter of the fool. This is also vanity. Surely oppression maketh a wise man mad, and a gift destroyeth the heart. Better is the end of a thing than the beginning thereof, and the patient in spirit is better than the proud in spirit. Be not hasty in thy spirit to be angry, for anger rested in the bosom of fools. Say not thou, what is the cause of the former days were better than these? For thou dost not inquire wisely concerning these. Wisdom is good with an inheritance, and by it there is profit to them that see the sun. For wisdom is a defense, and money is a defense. But the excellency of knowledge is that wisdom giveth life to them that have it. Consider the work of God, for who can make that straight, which he hath made crooked? In the day of prosperity be joyful, but in the day of adversity consider. God also hath set the one over against the other, to the end that man should find nothing after him. All things have I seen in my days of my vanity. There is just man that perisheth in his righteousness, and there is a wicked man that prolongeth his life with his wickedness. Be not righteous over much, neither make thyself over wise. Why shouldest thou destroy thyself? Be not over much wicked, neither be thou foolish. Why shouldest thou die before thy time? It is good that thou shouldest take hold of this,
Yea, also from this withdraw not thine hand, for he that feareth God shall comfort to them all. Wisdom strengtheneth the wise more than 10 mighty men which are in the city. For there is not a just man upon earth that doeth good and sinneth not. Also take no heed unto all words that are spoken, lest thou hear thy servant curse thee. For oftentimes also thine own heart knoweth that thou thyself likewise hast cursed others. For all this I have proved by wisdom. I said I will be wise, but it was far from me. That which is far off and exceeding deep, who can find it out? I applied mine heart to know, and to search, and to seek out wisdom, and the reason of things, and to know the wickedness of folly, even of foolishness and madness. And I find more bitter than death the woman, whose heart and snares and nets, and her hands as bands. Whoso pleaseth God shall escape from her, but the sinner shall be taken by her. Behold, this have I found, saith the preacher, counting one by one to find out the account. Which yet my soul seeketh, but I find not. One man among 1,000 have I found, but a woman among all those have I found not. And last verse, lo, this only have I found, that God had made man upright, but they have sought out many inventions. Pagpalain nawa ang pagbasa ng salita ng Diyos. Tayo po ay dadako sa pagbibigay ng ating tithes and offerings. Dadago po tayo sa panalangin at pasasalamat at paghandog at pasasalamat. Purihin ka, O Panginoon na Diyos ng Israel, magpakailan-kailanman. Iyo, Panginoon, ang kadakilaan at ang kapangyarihan, at ang kalawalatian, at ang pagtatagumpay, at ang karangalan, sapagkat lahat ng nangasa langit at nangasa lupa ay iyo. Iyo ang kariyan, O Panginoon, at ikaw ay nataas sa Pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nagmumula sa iyo. At ikaw ang nagpupuno sa lahat, at nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan, at nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami ay nagkapasalamat sa iyo, at aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Ngunit sino ba kami na kusang makapaghandog sa ganitong paraan? Lahat ng bagay ay nagmula sa inyo, at ibinabalik lamang namin sa inyo ang ibinibigay ninyo sa amin. Sapagkat kami ay mga dayuhan at maglalakbay sa harap mo, gaya ng lahat ng aming mga ninuno. Ang aming mga araw sa lupa ay gaya ng anino at hindi magtatagal. O Panginoon namin Diyos, lahat ng kasaganang ito na inyandog namin ay nagmula sa inyong mga kamay, pagkat lahat ng bagay ay sa inyo. Alam namin, amin Diyos, na inyong sinisiyasat ang puso at nalulugod kayo sa katapatan at katuwiran ng aming mga puso, ay kusang loob at walang pag-iimbot na inihahandog namin ang lahat ng bagay na ito, at lubos kaming nagagalak sa kusang loob na paghandog na ito ng inyong mga anak. O Panginoon Diyos ni na Abraham, Isaac at Israel, ang pagnanasa nawang ito ay mapanatili ninyo sa puso naming lahat, at manatili nawa kaming tapat sa inyo. Amen. Hango mula sa unang Kronika 29, 10 hanggang 18. Amen. Makaupo na po ang bawat isa. Tayo po'y dadako sa huling awitin. Pag-ibuksan niyo po muli ang inyong mga songbook sa song number 122. Christ Returneth. Song number 122. It may be at morn when the day
Christ returneth. On the first stanza, ready, sing. It may be at morn when the day is awaking, when sunlight through darkness and shadow is breaking, that Jesus will come in the fullness of glory to receive the world his own. Oh Lord Jesus, how long will we shout the glad song? Christ returneth, hallelujah, hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Second stanza. It may be at midday, it may be at twilight, it may be perchance that the blackness of midnight will burst into light in the blaze of his glory, when Jesus receive his own. Oh Lord Jesus, how long will we shout the glad song? Christ returneth, hallelujah, hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Third stanza. While if hosts cry, Hosanna from him descending, with glorified saint and the angels ascending, with grace on his brow like a halo of glory, will Jesus receive his own. Oh Lord Jesus, how long ere we shout the glad song? Christ returneth, hallelujah, hallelujah, amen. Hallelujah, amen. O joy, O delight, should we go without dying? No sickness, no sadness to dread, no crying. Caught up to the clouds with the Lord into glory, when Jesus receive his own. Oh Lord Jesus, how long will we shout the glad song? Christ returneth, hallelujah, hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Purihin po ang Panginoon sa ating pag-aawitan. Tayo po dadako sa pangangaral ng salita ng Diyos. Tawagin po natin ang mangaral ng Diyos, Pastor Norman Villares. Maligayang Sabat ng Panginoon sa inyo, mga kapatid. Ating buksan muli ang ating po mga Bible sa 1 Corinthians chapter 11. 1 Corinthians chapter 11, tayo po ay tumayo as we read the Word of God. 1 Corinthians chapter 11. Umpisa natin sa verse 1. Follow me silently. Akin pong babasahin sa English King James Version.
Be followers of me, even as I also am of Christ. Now I praise you, brethren, that ye remember me in all things, and keep the ordinances as I delivered them to you. But I would have you know that the head of every man is Christ, and the head of the woman is the man, and the head of Christ is God. Every man praying or prophesying, having his head covered, dishonoreth his head. But every woman that prayeth or prophesieth with her head uncovered, dishonoreth her head. For that is even all one as if she were shaved. For if the woman be not covered, let her also be shorn. But if it be a shame for a woman to be shorn or shaved, let her be covered. For a man indeed ought not to cover his head, forasmuch as he is the image and glory of God. But the woman is the glory of the man. For the man is not of the woman, but the woman of the man. Neither was the man created for the woman, but the woman for the man. For this cause ought the woman to have power on her head, because of the angels. Nevertheless, neither is the man without the woman, neither the woman without the man in the Lord. For as the woman is of the man, even so is the man also by the woman. But all things of God. Judge in yourselves. Is it comely that a woman pray unto God uncovered? Doth not even nature itself teach you that if a man have long hair, it is a shame unto him? But if a woman have long hair, it is a glory to her, for her hair is given her for a covering. Last verse. But if any man seem to be contentious, we have no such custom, neither the churches of God. May God bless the reading of His Word. The glory covered, God's design for head covering in public worship. Yan po ang pamagat ng atin pong pag-aaralan ngayong pong umaga. Tayo po dumulog muli sa Diyos sa panalangin, tayong lahat ay magsilod. Dakila naming Diyos na banal, kataas-taasan, makapangyarihan sa lahat, luwalhati, kapurihan, karangalan, ang siyang sumainyo magpakailan-kailanman, sambahin kayo sa inyong kataas-taasan at kabanal-banalang kalagayan. Nawang paglilingkod at pagsambang ito, lahat ng mga paghahandog ay maging kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa inyong banal na presensya. Kaya naman kami po ay humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Pinagsisisihan po namin ang aming mga pagkakamali, kasalanan at karumihan. Dalangin namin, Panginoong Diyos, gawin niyo pong pagpapala sa amin ang mensahe, maliwanagan kami, at nawa maintindihan namin ang mahalaga niyo pong layunin at kalooban sa aming buhay. Turuan niyo po kami, Panginoong Diyos. Bigyan niyo po kami ng mapagpakumbabang puso na handang magpasakop sa ilalim ng inyong kapamahalaan at sumunod sa iyong kagustuhan. At nabay nawa kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoong Diyos. Kami bagabagin, mahabag kayo sa amin. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon Hesukristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Please take your seat. Salamat po. Ngayong pumaga, ang ating pong tatalakayin ay tungkol po sa lambong. Head covering, veil, pagtatakip ng ulo. Ang head covering po ay isa sa pinaka-neglected biblical practices in modern Christianity. Marami pong tumututol dyan, marami pong hindi sumasang-ayon. Marami sa mga simbahan, they dismiss it as, sabi nila,
cultural daw yan. Yan po ay local laang sa Corinthian custom. It's a local Corinthian custom. Yan daw po ay regional laang. Doon lang yan sa Corinth. At hindi yan universal. Ang iba naman, ang sabi nila, obsolete tradition na yan. At hindi na yan applicable in our modern times. Yung iba naman, dahil sa hindi nila sinasang-ayunan to, isa sa mga objections nila ay buhok lang daw ang tinutukoy dito ni Paul. Sabi daw nila ay meron po kasing mga babae sa iglesia sa Corinto na mga kalbo. At dahil sa sila mga kalbo, pinagbebelo sila ni Pablo. So maraming mga objection, maraming dahilan, maraming pagtutol. Gayunpaman, 16 na talata ang inilaan po ni Pablo sa paksang ito. Higit pa yan sa ibinigay niya sa hapunan ng Panginoon sa mga sumunod na talata sa 17 hanggang sa uli, bago pa niya itinama ang mga pang-aabuso sa banal na hapunan. Now, kung ang lahat ng kasulatan ay inspired and profitable, ayon sa sinasabi sa 2 Timothy 3:16, then this passage deserves careful obedience. You see, the issue is not fashion. The issue is submission to God's revealed will. What saith the Scriptures? Ano ba ang itinuturo ng Biblia? Ano ba ang sinasabi ni Apostol Pablo sa mga talatang itong ating binasa? Yan po ang ating alamin. Ang tema po ng ating teksto ay ito po, that God commands Christian women to wear a head covering during public worship as a visible testimony of His created order, authority, and glory. Mga nagbebelo po, mga kababayan natin dito, dapat alam nyo kung bakit. Ba't kayo nagbebelo? Ano ba ang significance niyan? Ano ba ang kahalagahan niyan? Napaka-importante na maunawaan yan. Now, hindi lang po mga kababayan, pati rin po ang mga kalalakihan. Kaya yan po ang punto at layunin ng atin pong pag-aaral ngayong pong umaga. Ilan po sa mga mahalagang katotohanan ang atin pong makikita mula sa teksto na atin pong binasa. Una sa lahat, the head covering is a church ordinance. Sabi ni Pablo, verse 1, be followers of me, even as I also am of Christ. Now, hindi po itinataas ni Paul ang kanyang sarili bilang ang ultimate example, kundi iniharap niya ang kanyang sarili bilang sang tapat na taga-tulad ni Kristo. Si Pablo po ay taga-sunod, taga-gaya, taga-tulad ni Kristo. Sabi niya, be followers of me. Yung salitang follower, ang ibang salin at kahulugan din yan ay imitator. Imitator. Be followers of me, be imitators of me, even as I also am of Christ. So si Paul ay imitator ni Jesus Christ, follower siya ni Jesus Christ. Now dito po pinakikita lamang po ni Pablo ang kanyang otoridad ay may pinagkunan. Hindi po independent. Ang mga taga-Korinto po ay tinawag upang tularan si Pablo. Na kung paanong tinutularan ni Pablo si Kristo sa pagpapakumbaba, pagsunod, at pagtanggi sa sarili, ay gayon din dapat sila. At gayon din po tayo dapat. Now, ipinakikilala po dito sa talatang 1, ang panawagan ni Paul hinggil sa pag-uugali o conduct sa public worship. Ano ba ang dapat na iasal o iugali ng mga kaanib ng iglesia sa tuwing nagkakaroon ng pampublikong pagsamba? Now, dito po makikita natin ang mga tagubili ni Apostol Pablo tungkol sa head covering ay hindi po arbitrary cultural preferences kundi practical applications ng pamumuhay sa ilalim ng authority ni Jesus Christ. Now, dahil si Pablo po mismo ay sumusunod kay Kristo, ay dapat po tanggapin ng mga taga-Korinto, mga tagubiling ito ng mga apostol,
nang meron pong parehong espiritu ng pagpapasakop at pagsunod. Ang prinsipyo po ng kusang pagpapasakop sa itinakdang kaayusan o order sa English ng Diyos ang siyang pinagbabatayan ng sipi tungkol sa head covering. Ang pinagbabatayang issue hindi po lamang external practice, kundi pagpapasakop sa authority ni Kristo na ipinapahayag sa orderly, humble, at loving worship. Now, una, inilahad po ni Pablo ang halimbawa. Sabi niya, sumunod kayo sa akin gaya ng pagsunod ko kay Kristo. Pagkatapos ay ini-apply ang halimbawang iyon sa nakikitang conduct sa nagkakatipong iglesia. Para po sa kaalaman po ng lahat, ang head covering ay isang church ordinance. Pansin niyo po sa talatang 2. Sabi po ni Pablo, "Now I praise you, brethren, that ye remember me in all things." Natutuwa si Pablo sapagkat siya inaalaala ng iglesia sa Korinto sa lahat ng bagay. Ibig sabihin, marahil ay nagmamalasakit sila pagka may mga pangangailangan si Pablo, ay tinutulungan siya. At higit sa lahat, ay kapag siya ay may itinuturo, pinakikinggan siya o kaya kanilang ginagawa. Pero meron pa isang bagay na hindi marahil nalalaman ng mga taga-Korinto ang tungkol dito. At yan ay ang paglalambong o ang pagtatakip ng ulo. Kaya sabi niya, "I praise you, brethren, that you remember me in all things, and keep the ordinances." Pansin niyo po ang salita plural. Ordinances. As I deliver them to you. Now the Greek word is paradosis. Paradosis. Nang ibig sabihin ay transmission. To transmit or transmission. Ang paradosis sa makatuwid, ito po ay mga katuruan o kaya ay mga practices that were transmitted or handed down from one generation to another or from one church to another church. Ang paradosis, it also means tradition. For example, in 2 Thessalonians chapter 2 verse 15, please. Punta po tayo sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Ang salitang ginamit po dito sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 15 ay traditions. "Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which ye have been taught." Tradisyong o kaugaliang itinuro sa kanila sa iglesia sa Thessalonica, whether by word or our epistle. The Greek word of the word traditions is paradosis. The same Greek word na nabasa natin sa 1 Corinthians 11:2, ordinances. You see that? Also in chapter 3 verse 6, "Now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that ye withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly, and not after the tradition which he received of us." Kaya hindi ho lahat ng tradisyon o kaugalian masama o mali. Okay? May mga tradition sa Bible, New Testament, na itinuro ng Panginoon sa kanila, itinuro naman ng mga apostol sa mga iglesia. Pinasa-pasa. That is paradosis, transmission. You see that? Kaya mali po yung turo ng ibang mga Baptist na ang mga ordinances daw ng church ng Panginoon ay dalawa lang. Namely, baptism at Lord's Supper. Wrong. Hindi ho dalawa. Marami ho yan. You see, prayer is an ordinance. Tithing is an ordinance. Worshiping, going to church, every Sabbath day, every Lord's Day, every Sunday is an ordinance. Church gathering is an ordinance.
Lord's Supper. That is an ordinance. In fact, going back to chapter 11 of 1 Corinthians, ang kasunod na pinaliwanag ni Paul is about the Lord's Supper. You see? And because of that, veiling of a woman is an ordinance. Again, notice in verse 2 of chapter 11 of 1 Corinthians, sabi ni Paul, as I delivered them unto you. Deliver them unto you. Bakit? Saan ba nakuha ni Pablo yan? No? Saan naman nakuha ni Paul? Alam niyo, wala akong itinuturo si Paul na hindi po niya tinanggap mula sa Panginoon. In chapter 11, look at that, in verse number 23. The same chapter, look at verse number 23. Sabi ni Paul about the Lord's Supper. For I have received of the Lord. You see? Saan niya natanggap yan? Yung deliver niya sa Panginoon. Again, sabi sa verse 23, for I have received of the Lord that which I also delivered unto you. Yan yung tinatawag nating succession of truth. Succession of doctrine, succession of teachings. Gaya ng nabasa natin sa 2 Thessalonians chapter 2, which we have taught to you by word or by epistle, the traditions, the paradoxes. In 1 Corinthians chapter 14 verse 37, ganun din naman. Sinabi po ni Paul dito sa 1 Corinthians 14:37, if any man think himself to be a prophet or spiritual, let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord. Maliwanag? Kaya hindi po ito imbento ni Pablo. Hindi po ito katuruan na pang-Korinto lang. You see? Kaya mali yung sinasabing Corinthian culture. Anong Corinthian culture? Galing sa Panginoon yan, turo ng Panginoon yan, itinuro lang naman ni Pablo yan sa mga iglesia. So, bagsak na, no? Sablay na yung kanilang objection. Ngayon, maraming ordinances sa church. Pero, dalawa lang yung ordinances na nagsisimbolize ng death, burial, and resurrection or death ni Jesus Christ. At yun yung Lord's Supper at baptism. Pero, maraming mga ordinances. Kasama dyan, ang veiling of the women. Tinuro po ni Pablo ang mga tradisyong ito everywhere. In every church. Including head covering. So that's the first truth na ating nakita, that the head covering is a church ordinance. Agree? Number 2. The head covering is rooted in divine authority. Going back to 1 Corinthians chapter 11, look at in verse 3. But I would have you know that the head of every man is Christ, and the head of the woman is the man, and the head of Christ is God. You see, Paul begins not with culture, but with theology. Notice the order. God, then Christ, then man, and then the woman. This is about God-ordained headship, brothers and sisters. This is about God-ordained headship. Now, what is headship? Headship conveys power. Headship conveys authority and subjection. Ito yung sasagot sa tanong na sino ang sasakop at sino ang magpapasakop. Yeah. In this case, God is the head of Christ. And Christ is the head of man. And man is the head of the woman. So God has the authority. God has the power. And since God is the head of Christ, Christ must subject himself under the authority of his Father. Now let's go to Christ. Christ is the authority. Christ is the power. And the man is subject to Jesus Christ because Christ is the head. Siya yung pang-ulo. Kaya yung lalaki, siya yung magpapasakop at si Kristo yung sasakop. Tama? Punta naman tayo sa
lalaki at babae. Sino ang sasakop at sino ang magpapasakop? Na kanino ang authority? Nasa babae ba o nasa lalaki? Sino ang head? Man is the head of the woman. Maliwanag? Man is the head of the woman. Therefore, yung authority or power ay nasa man, kaya yung babae ang magsasubmit sa authority o power ng man. Kaya mali po yung turo na optional po ito eh. Gaya ng itinuro ng pastor doon na bisita natin doon sa Bible Conference sa Sariaya, yung Bible Baptist pastor, kasama niya si Pastor Hebrew, tsaka si iba pang mga pastor doon. Di ba na-discuss ito, no, pahapyaw? Nung binasa ko to sa kanya, sabi niya, optional yan, optional lang yan, sabi niya. Ano batayan niya? Optional. Ibig kong sabihin, ang pagiging head ng God the Father kay Christ, optional? Ibig bang sabihin, ang pagiging head ni Jesus Christ sa lalaki, optional? Ang pagiging head ng lalaki sa babae, optional? Saan mo nakuha yung optional? O yan ay opinion mo lang. Kita mo, pastor yan ha, nagtuturo siya ng sarili niyang opinion, hindi salita ng Diyos. Pastor yan. Kawawa mga miyembro niya, niloloko niya. Nagtuturo siya ng sarili niyang kaunawaan, sarili niyang katuruan, hindi kung ano'y tinuro sa Biblia. Optional ang headship? Ha? Sino nagsabi siya optional yan? Kailan nag-optional ang pagiging head ng Father kay Jesus Christ? So this is about headship, mga kapatid. Kaya hindi yan optional. Hindi rin to regional na dun lang daw yan sa Korinto. Ibig mong sabihin, ang pagiging pangulo ng Ama kay Kristo sa Korinto lang? Ang pagiging pangulo ni Kristo sa lalaki sa Korinto lang, sa ibang churches hindi na. Sa Pilipinas hindi na. You see? At ganun din naman ang pagiging pangulo ng lalaki sa babae sa Korinto lang. Sa ibang churches hindi na. Lalo na sa Pilipinas. Hindi obra. Ganun ba yon? Kaya hindi po ito regional, hindi po ito local. Ito ay universal headship. At ito po ay based sa Genesis chapter 3, verse 16. Basahin po natin mga kapatid. Ang Diyos po ang nagtakda po nito. Kung talagang kumikilala po sa Diyos, ang tao, dapat i-honor niya po ito, i-acknowledge niya po ito. Genesis chapter 3, verse 16. Chapter 3, verse 16. Ito, pagkatapos malaglag ng tao sa kasalanan, lalaki nagkasala, babae nagkasala, yung ahas nagkasala. Kaya tumanggap sila ng kani-kanilang sumpa o kaparusahan. Sa babae, may sumpa. Verse 16, Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception. In sorrow thou shalt bring forth children, and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. Sino magro-rule? Lalaki o babae? Pagdating sa bahay, sino dapat nagro-rule? Lalaki o babae? Ngayon, baliktad na. Babae na. Sa church, sino magro-rule? Lalaki o babae? Ngayon, baliktad na. May pastora na. Siya na nagro-rule. Ruling elder. Ruling bishop. Kita nyo violation na ginagawa nila. Yan ay maliwanag na katampalasanan. Walang pakundangang pagtutol at paglabag sa ordinansa na itinalaga ng Diyos. Ganyan na kasama ang mundo ngayon. Tampalasan na sa Diyos. Wala nang galang, wala nang respeto sa batas o kautusan ng Diyos. At nakakalungkot, pati sa mga simbahan, na dapat sila yung modelo, na dapat sila nagtuturo ng tama. Pero sila na ho ang pangunahing nagtuturo ng mga kasinungalingan at kamalian. Ganyan na kakurap ang mundo ngayon. Akala nyo ho, ang corruption sa gobyerno lang? Naku po, hindi ho. Kurap na mga simbahan ngayon.
Actually, ang corruption naman nagsisimula sa tahanan. Tapos sa mga simbahan. Tapos sa gobyerno. Kung sino pa naman yung mga mangangaral na so-called mga pastor na dapat silang mag-uphold ng batas, kautusan ng Diyos, sila pa mga pasimunong tagalabag ng mga kautusan ng Diyos. Pero hindi po ito tungkol sa superiority. This is about God-ordained roles. This is about God-given roles. Now, in this principle of headship, Christ showed an example. Kaya nga si Pablo, tinutularan niya si Kristo eh. Kasi ang Panginoon Kristo, example. Kaya dapat tayo rin susundin natin ang ating Panginoon Kristo. At sa puntong ito, pinakita ng Panginoon Kristo ang kanyang pagiging halimbawa sapagkat maski ang ating Panginoon Kristo ay buong kusang nagpasakop siya sa kanyang Ama. While remaining fully equal in deity. Alam naman natin si Jesus Christ, Diyos din siya. The Father is also God. Pero nakita naman natin mga kapatid yung subjection, yung submission ni Jesus Christ sa Father. Sabi ng Panginoon Kristo sa John 14:28, My Father is greater than I. Sabi naman niya sa John 5:30, I seek not mine own will, but the will of the Father who hath sent me. You see, behold the humility and the subjection of Jesus Christ to the power and authority of His Father. Talagang ating Panginoon Kristo ay isang anak na napakamasunurin. Ganon din kaya tayo? Tayo rin po ba'y masunurin sa ating Ama na nasa langit? Kaya naman ang mga babae ay makikita po natin ay pantay sa halaga sa mga lalaki, sa paningin ng Diyos, ngunit may kaiba sa tungkulin. Katulad ng Ama at ni Jesus Christ, pantay sila bilang Diyos eh. Pero kinikilala ni Jesus Christ na merong nakahihigit sa Kanya. You see? Hindi dahil si Jesus Christ ay inferior to the Father, kundi mababa siya in ranking, but not in nature. Pareho silang Diyos eh. Equal sila in deity, in essence, in being, in nature. They are equal as God. But in ranking, mababa si Jesus Christ. Kasi inilagay niya ang kanyang sarili sa ilalim ng kapamahalaan ng kanyang Ama. Na anuman ang iutos sa kanya ng kanyang Ama ay susundin niya, anuman ang kalooban ng kanyang Ama ay gagampanan niya. So ganun din po sa lalaki at sa babae. Sila ay mahalaga, parehong mahalaga, pero magkaiba sa tungkulin. Ang kanilang tungkulin ay pagpapasakop. At sino po may sabi niyan? Di ang Diyos. Hindi naman kaming mga lalaki. Ang Diyos po ang nag-decree, ang nag-ordained, ang nag-appoint ng ranking. God is the head of Christ, Christ is the head of man, and man is the head of the woman. Ang mga babae ang nasa ilalim ng pagpapasakop sa mga lalaki. At ang pagpapasakop na ito ay dapat na sinisimbuluhan sa panlabas na anyo sa pamagitan ng lambong o belo o pagtatakip ng ulo. Dahil ang babae po ay hindi binigyan ng pamamahala at pagkapangulo, ang kanyang ulo ay dapat na nakatakip. You see, the veil visibly acknowledges this divine order. So once na ang isang babae nagtatakip ng kanyang ulo during public worship, ay kinikilala niya at tinatanggap niya itong divine order. Buong kusa at buong willingness ng kanyang puso, tinatanggap niya.
Kaya naman, ang bawat pagsamba ay dapat nakitang-kitang sumasalamin sa pamamahala ng Diyos. Ang pagtatakip sa ulo ay isang panlabas na pagpapahayag ng panloob na pagpapasakop. Yan ang pangalawang dahilan kung bakit ang mga babae ay dapat na nagtatakip ng kanilang ulo. Because the head covering is rooted in divine authority. Pangatlo, the head covering honors God's order in worship. Look at in verse 4, going back to our text in 1 Corinthians chapter 11. Every man praying or prophesying, having his head covered, dishonoreth his head. But every woman that prayeth or prophesieth with her head uncovered dishonoreth her head. For there is even all as one, all as if she were shaved. Ang headship po ay tungkol sa God-ordained roles. Gaya ng nasabi natin kanina. No, bakit? Sa anong layunin? Order. There must be order. Order in the home, order in the church, not only order in the court. There must be order. You know why? Because God is the God of order. God is the God of order. 1 Corinthians chapter 14, verse 33. God wants order in the church, not only in the court. Lalo na sa tahanan, there must be order. Kaya ngayon magulo mga pamilya eh. Kasi ginulo yung order. Kaya maraming broken homes. Ayaw kasi sumunod ng pamilya sa order ng Diyos. Marunong pa sa Diyos. Sinira nila yung God-ordained order. Ngayon, pati sa mga simbahan, sira na rin ang order. Wala na ring order sa simbahan. 1 Corinthians chapter 14, verse 33. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. Kita nyo? Ang pagiging author ng Panginoon ng peace at hindi ng confusion, dapat yan in all churches of the saints. So, verse 34, para magkaroon ng order in the church, isang halimbawa, let your women keep silence in the church or churches. Plural. Sino tututol? Sino pong mag-object? Sino pong papalag sa inyo? Mga babae. Kaya marami simbahan, gugulo eh. So ngayon, naintindihan nyo na. Kasi sinira yung divine order. Lahat gusto nang mamuno eh. Lahat gusto magsalita. Lahat gusto mangaral. Eh sabi rito, let your women keep silence in the churches. O huwag niyo sabihin sa Korinto lang to. Kaya naman ito ay sinabi ni Paul sa Korinto kasi nga mga kababaihan dito, madadaldal. Kaya silang napagsabihan. Pero sa ibang mga simbahan, hindi. Matitino, mababait. Ang mga kababaihan. Let your women keep silence in the churches, for it is not permitted unto them to speak. But they are commanded to be under obedience, as also saith the law. E paano kung gusto magtanong? 35. And if they will learn anything, let them ask their husbands at home. For it is a shame for women to speak in the church. Now, sino may utos nito? Si Pablo? No. 37. If any man think himself to be a prophet or spiritual, let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord. You see? Saan galing? Ang utos, ang order sa Panginoon. Last verse, verse 40. Verse 40, yes. Let all things be done decently and in order. Order in the church, order in the home. Maliwanag po, mga kapatid? Yan.
Now, going back to 1 Corinthians chapter 11 sa ating teksto, nagbigay po dito si Paul ng dalawang opposite instructions. Number 1, a man praying with a covered head dishonors Christ. That is in verse 4. Every man praying or prophesying, having his head covered, dishonoreth his head. Kaya hindi lang po ito tungkol sa pagbebelo ng mga babae. Hindi po ito tungkol lamang sa pagtatakip ng ulo ng mga babae. Tungkol din po ito sa mga lalaki na hindi dapat nagsusombrero sa loob ng simbahan. You see? Kaya naman yung mga pastor na tumututo sa head covering ng mga babae, so ibig niyong sabihin sa mga simbahan ninyo, pwede mga lalaki magtakip ng ulo? Habang nagpipreach yung pastor, nakasombrero, baseball cap, cowboy hat, okay lang ba yun sa inyo? Dito hindi ubra yan. Tanggalin nyo mga saklob sa inyong ulo. Sapagkat yan po ay kabastusan. Bastos. Tama? Bakit nung panahon, pagka ang mga lalaki nakakasalubong ang babae, tinatanggal ang saklob, saan lang natutunay? Ano yun? Ha? Dito po kasi galing ho yun. Hindi po nararapat na ang lalaki tatakpan niya ang kanyang ulo kasi ang ulo niya ay si Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ naman ay hindi naman nakikita, so dapat ang kaluwalhatian ni Kristo ay mahayag, kaya hindi dapat tinatakpan. Yun pong ibig sabihin niyan eh. Pangalawa, verse 5, but every woman that prayeth or prophesieth with her head uncovered dishonoreth her head. Sino head niya? Sino head niya? Sabi ba husband? Hindi. Ang sabi, man. No? Hindi po ito para lang sa husband and wife. Universal po ito. Ang ginamit po man and woman. You see? So, sino ang head ng babae? Kahit wala pa siyang asawa, lalaki. Paano yung kung wala siyang asawa? Sino head niya? Di yung tatay niya. Di kuya niya, kapatid niya, mga lalaki. Basta lalaki. Head yan eh. Tama? Sarili ko bang interpretation to? Katuruan po ito ni Jesus Christ na tinanggap ni Paul at ngayon dinideliver ni Paul sa church at sa lahat ng mga churches. Again, this is the principle of headship. God ordained, hindi pastor ordained. Headship. God ordained headship. Merong authority na dinelegate ang Diyos. At kanino niya dinelegate ang authority? Sa mga lalaki o sa mga babae? Sa mga lalaki. Ngayon, pagka ang babae daw po ay nananalangin o kaya ay nanghuhula na ang kanyang ulo ay walang takip, dishonoreth her head. Again, sino head niya? Ano ibig sabihin ng dishonoreth? Sa Tagalog, ano sabi? Ano ba tayo Tagalog? Niwawalang halaga o sayang ko po sa Tagalog ha? Ayun, niwawalang puri. Ano ibig sabihin ng niwawalang puri? Nawawalang puri nung lalaki. Sa ibang salin, binabastos, kabastusan. Walang modo, walang paggalang. The same way, na kapag ang lalaki ay nagtatakip ng ulo, binabastos niya si Jesus Christ, ganun din po yung babae na nananalangin na hindi nagtatakip ng ulo. Binabastos niya ang mga kalalakihan. Kabastusan po yan. And that is not divine order. That is confusion.
You see? So that's God's order in worship. Now bakit? Dahil ang worship ay nagpapakita ng God's created distinctions. Sa pagsamba, dapat makita ang pagkakaiba ng lalaki at babae. Sa papanong paraan? Edi sa pagtatakip ng ulo. Ang sabi ni Paul, if the woman be not covered, in verse 6, let her also be shorn. Ngayon, kung tutol, ayaw, magpaahit, magpakalbo. Yan. Yan ang gagawin. No? Okay? Ngayon, kung ayaw niya magpakalbo, nahiya siya, magtakip siya ng ulo. So, laglag na naman yung argumento, buhok daw to. Anong buhok? Mga kalbo. Hindi pa naman kalbo eh. Kasi kung kalbo na to, ba't pa aahitin? Eh, kalbo na nga. Laglag na naman yung argumento, di ba? Totoo nga ba talaga na may mga miyembro ng mga kababayan sa iglesia sa Corinto, mga kalbo? Saan naman nila nakuha yun? Dagdag lang yun eh. Huwag kang hihigit sa nasusulat. Huwag kang magdadagdag. Huwag kang magbabawas. Wala akong sinasabi dito si Pablo na may mga kababayan doon mga kalbo. Hindi nga eh. Pag hindi nga nagtakip ng ulo, magpakalbo siya. O di ibig sabihin may buhok. Eh kung kalbo na eh, ano ba ipakakalbo niya? Kalbo na nga. Katawa-tawa. Kita mo interpretation na yan. Makatuto lang kasi. Kasi nga ayaw lang sumunod. Oh, kontrang-kontra sila dito sa katuruan ito eh. You see? Wala, ayaw ng subjection sa Panginoon. Ay hindi lang matanggap yung aral na ito. They don't want to honor God's word. You see? Ano, mamimili na lang ho ba tayo kung anong gusto nating sundin, kung ano yung ayaw nating sundin? Ganun ba yung mga kapatid? Tayo ba bilang mga Kristiyano optional ang pagpapasakop sa kapamahalaan ng Diyos at sa kanyang mga aral? O kailangan natin sumunod sa lahat? So ang argumento po dito na Paul, kung nakakahiya ang pag-alis ng buhok, nakakahiya rin po ang pag-alis ng takip ng buhok sa pananambahan. So Paul presents no third option. It is either magpakalbo ka or magtakip ka ng ulo. Walang third option. Let's go to number 4. The head covering is based on creation, not Corinthian culture. Look at verse 7. For a man indeed ought not to cover his head. You see? Optional ba sa lalaki pagka sumamba na kung gusto niya, may mga lalaki kasi mahilig saklob, di ba? Kahit nasa loob na ng bahay, nasa loob ng gusali, building, o lalo na sa simbahan, nakasaklob pa rin eh. Pero ang sabi ho dito, for a man indeed ought not to cover his head. Now, tiniyan kung ito buhok daw to, yung cover. So, ibig mo sabihin, ang lalaki dapat kalbo. Dapat pala, ang lalaki walang takip ng ulo. Kung buhok ang issue dito, katawa-tawa na naman ang interpretation. So, tinutukoy dito ni Pablo, hindi to buhok, takip ng ulo. At saka, tayo, mga Tagalog, mga Pilipino tayo, kailan nangyari na ang translation ng buhok ay lambong? Tayong mga nag-aral ng Philippine language, Filipino, kailan tinawag ang buhok na lambong at ang lambong ay buhok? Brother Kim, ang haba na ng lambong mo, magpagpit ka na. Uy, sister ang ganda naman ng buhok ng lambong mo, ang haba. Ha? Tingnan sa Tagalog. Basahin natin sa Tagalog ha. Kaya sablay na naman yung mga nagtututo na buhok daw to eh.
Mga kalbo daw kasi, mga imbento eh. Manong sabihin, hindi lang matanggap yung aral ni Kristo. Tutol sila. O sabi ho rito, sa verse 7, hindi dapat magtakip ng ulo ang lalaki. Can you imagine kung buhok yan? Hindi dapat magbuhok ang lalaki ng kanyang ulo. Ganyan ang labas niyan. Pagkat siya ang larawan ng kaluwalhatian ng Diyos, ngunit ang babae kaluwalhatian ng lalaki. Pagkat ang lalaki ay di mula sa babae, kundi ang babae ang nagmula sa lalaki. At hindi rin nilalang ang lalaki para sa babae, kundi ang babae para sa lalaki. Dahil dito at alang-alang sa manghel, dapat maglambong. Ibig ba sabihin niya magbuhok? Dapat magbuhok ang babae bilang tanda ng pagpapasakop sa asawa kung talagang mga kalbo ang mga babae sa Korinto. Kailan nangyari yun? Taga saan ka ba? Taga Pilipinas ka ba? O baka sa ibang bansa ka nakatira? Aliwa-liwanag, lambong ang ginamit, hindi naman buhok. You see mga kapatid? Yan. Kaya hindi po ito based sa culture. No? Again, in verse 7, for a man indeed ought not to cover his head. Kaya kabastusan sa mga lalaki during worship service ay nakasombrero. Tatanggalin yan. Hindi dapat yan. For as much is the image and glory of God. Kasi man was created in the image of God. But the woman is the glory of the man. Sinong kaluwalhatian ng lalaki? Ang babae. Now, ito ang mga reasons kung bakit hindi dapat magtakip ang ulo ang mga lalaki at dapat magtakip ng ulo ang mga babae. Verse 8, for the man is not of the woman, but the woman of the man. Neither was the man created for the woman, but the woman for the man. Man was created first. Woman was created from man, and woman was created for man. You see the basis, the root of this ordinance? Based on creation. Bawat argument ay nanggaling sa creation. Kaya kung ang command ay nakasalalay o nakabatay sa creation, then ito po ay nananatiling binding. O kaya ay may bisa hanggang sa lumipas ang creation. Pansin niyo po, hindi po sinabi ni Paul dahil ito ay Corinthian custom. Hindi po, ang sabi niya, because God created man and woman this way. Kaya sino masusunod? Ang Diyos. This is creation ordinance, and creation ordinances continue. Halimbawa, marriage. Kailan ba nagsimula ang marriage? Di ba? Back in creation. Yung Sabbath, na pag-aralan na natin, the Sabbath principle, there is a creation ordinance. May leadership. Therefore, head covering likewise rests on creation. Now, let's go to number 5. The head covering is worn because of the angels. Look at in verse 10. For this cause, ought the woman to have power. Power also means authority. Ang babae dapat meron siyang kinikilalang authority, and that is the authority of the man. And she must make herself in subjection to the authority of the man which God gave it to him. For this cause ought the woman to have authority on her head because of the angels. Ano ito? Ano ibig sabihin ng because of the angels? Can anybody explain that? Because of the angels? Kaya makita nyo, ito marahil ang pinakamatibay na patunay na ang utos ay lumalampas sa kultura eh. Ang mga angels ay present in worship. Don't you know that? Tayo sumasamba ngayon, nanunood po ang mga anghel ng Diyos. Itinuturo po ng banal na kasulatan ng mga angels po nag-observe sa church. Ino-observe nila ang ating pananambahan at ino-observe nila ang ating pagsunod.
Ang mga holy angels ay nasisiyan in God's order. Disiplinado sila. Tingin nyo kaya sa langit magulo? Paano kaya yung order of worship po doon? Nung nakita po ni Isaiah ang kaluwalhatian ng Diyos, nakita niya po yung mga kerubim, mga serapim, nagtatakip ng kanilang mga mukha at katawan sa pamamagitan ng kanilang mga pakpak nung sila'y nasa harapan ng kaluwalhatian ng Diyos. 3 ulit na kabanalan ng Diyos. Holy, holy, holy. Sukdulan ng kabanalan ng Diyos. Kaya po nakakahiya eh. Nahaharap tayo sa Diyos na walang respeto, walang magandang asal. Minsan inisip ko, itong mga Pentecostal, pagka yan ay napunta sa langit, sa tingin nyo, anong mangyayari sa langit? Pag yung mga Pentecostal nakarating ng langit, gugulo po ang langit. Walang order. Takin yung mga kababaihan doon, maglilid ng worship. Tapos gusto sila maingay, may drum. You see? Ayaw nila ng ganitong klase ng pananamba na formal, solemn. Gusto nila maingay eh. Walang order. You see? God is not the author of confusion, but order. Ang veil becomes a testimony before heaven itself. Now, kung ang tinutukoy po dito ni Pablo ay kultura lamang noong unang siglo, bakit pa niya binabanggit ang mga anghel? Anong kinalaman ng mga anghel sa kultura? You see? Angels do not follow changing fashions. They observe eternal realities. Verse 11, nevertheless, neither is the man without the woman, neither the woman without the man in the Lord. Verse 12, for as the woman is of the man, even so is the man also by the woman, but all things of God. Now, para po maiwasan ng mga lalaki, dahil sila nga ay may authority, may power, ang magmayabang at abusuhin ang kanilang power, authority at hamakin at alipustain ang mga babae, kaya to sinabi ni Paul. At para din mabigyan ng comfort ang mga babae, ang lalaki at babae ay nabuo para sa pagkakaisa. They are not in any respect independent of each other. You see, one is necessary to the comfort of the other. And this fact should be recognized in all their contact. Kapwa ang lalaki at babae ay maaaring sumaba at maglingkod sa Diyos, ayon sa papel na ibinigay sa kanila ng Diyos. Hindi po ibig sabihin binabaliwala o inietsepera mga kababayan. Hindi. Merong angkop na papel ang mga babae na binigay sa kanila ng Diyos. Kaya mahalaga din sila. Huwag niyo isipin mga kapatid, hindi kayo mahalaga. No, wala akong ganyan ang sinasabi ng Bible. Mahalaga din po kayo. Gaya ng sinabi ng talatang 11 at 12. Now, pang-anim, nature itself illustrates the principle. Verse 13, judge in yourselves, is it comely or is it seemly that a woman pray unto God uncovered? So sabi ni Paul, hatulan ninyo sa inyong mga sarili, judge in yourselves. Dapat ba mga babae, hindi magtatakip ng kanilang mga ulo? Then, nag-appeal si Paul sa nature. Verse 14, doth not even nature itself teach you that if a man have long hair, it is shame unto him? O, ang mga lalaki, hindi lang dapat may buhok. Hindi dapat mahaba ang buhok. Kasi kahiya-hiya. Kaya si Jesus Christ, may silang buhok noon. Hindi yung totoong mahaba ang buhok ni Jesus Christ. Kasi nakakaya ang long hair. That not even nature itself teach you that if a man have long hair. It is a shame unto him. But if a woman have long hair, so hindi lang
may buhok ang babae. Dapat mahaba pa. Yeah. But if a woman have long hair, it is a glory to her. Ang long hair kasi naturally distinguishes women. Di ba? Kaya kung magpapaputol ng buhok, iksi ng buhok ng lalaki, hindi ka na mapagkakamalang babae niyan. Pagkamala ka ng lalaki. Kaya bawal po talaga magpa-iksi ng buhok sa Bible. Because short hair naturally distinguishes men. So hair teaches the principle. Hair teaches the principle. And the veil symbolizes the principle. So ito po yung importanteng distinction. Hair is not the veil. Ang mga reason, Paul speaks of a woman being both covered and having long hair. Kasi kung ang hair, yun yung covering, edi yung verse 6 would read, if she has no hair, let her cut off her hair. And that makes no sense. And for your information, mga kapatid, dalawang Greek word ang ginamit dito ni Paul when he mentioned the word covering or covered. Ang isa para sa veil, covering, placed upon. That is in verse 6. Look at that. For if the woman be not covered, the Greek word is katakalupto, which means to cover wholly. Ibig sabihin to veil or to cover oneself. Ang isa naman in verse 15, itong binasa natin. But if a woman have long hair, it is a glory to her, for her hair is given her for a covering. The Greek word is periboleon. Na ang ibig sabihin, mga kapatid, ay something thrown around. O sa Tagalog, nakaladlad. Therefore, hair, ang tinutukoy as something given. But if a woman have long hair, it is a glory, for her hair is given. Sino nagbigay ng buhok? Sino nagbigay ng buhok sa mga babae? Siyempre yung Creator. O sino nagbigay sa inyo ng veil? Dati na wala kayong veil, ang church na nagbibigay sa inyo ng veil. O ngayon, bumili na kayo ng veil. Kaya magkaiba eh. That's the point. Hindi po iisa lang ang tinutukoy ho dito gaya ng objection na ginagawa ng karamihan na buhok daw yan. O, kita nyo, sa verse 15, napakaliwanag na yung covering ay hair. What? Umubos si Pablo ng 15 talata pagkatapos o 16 tapos sasabihin mo lang buhok ito. Ang birang paliwanag yan. Buhok lang pala yan. Kumonsumo pa siya ng 16 na talata. Mali. Sa makatwid, dalawang coverings ang binabanggit dito. Isang natural covering, buhok, at isang artificial covering, belo, lambong sa Tagalog. See? Ang hair ang sumusuport ng prinsipyo. Ang veil ang sumisimbolo ng prinsipyo during worship. Pangpito, the universal practice of the churches. Look at verse 16. But if any man seem to be contentious, we have no such custom, neither the church of God. May mga pastor, ang pagkakaintindi nila dito, we have no such custom. O, kita nyo, wala daw silang ganung custom, yung pagbebelo. Kaya hindi daw yan applicable. Wala na raw kasing ganyang custom. Ha? Ano ba namang interpretation yan? Yung sinasabi rito ni Paul na wala silang custom, yung pagiging contentious. Ibig sabihin, kung sino sa inyo ang tututol, wala kaming ganyang kaugalian na tumutol. Neither the churches of God. So, ibig sabihin, sa halip na gamitin ang talatang to prove na walang ganyang custom, baliktad. Ganyan ang custom ng mga churches of God sa panahon ni Paul. Ibig sabihin, walang church sa panahon ng mga apostol na ang mga babae ay hindi nagbebelo. Korinto lang. Kaya sinulatan niya.
Maliwanag? Kaya hindi dapat tututol. Huwag maging contentious. Palaban. Sundin ang sinasabi. Then finally, mga kapatid, dito makikita po natin na universal talaga to, hindi to local. Finally, the veil glorifies God by concealing human glory. Pansin niyo sa verse 7. Sa verse 7, sinong kalwalatian ng lalaki? Ang babae. Sa verse 15, ano ang kalwalhatian ng babae? Long hair. Tingnan yung comparison. Nakuha niyo ko? Sinong kalwalatian ng lalaki sa verse 7? Babae. Ano ang kalwalatian ng babae sa verse 15? Yung long hair niya. Glory niya yun eh. Sa makatwid, sa pananambahan, dapat ang kalwalhatian lamang ng Diyos ang mahayag. Kaya yung kalwalatian ng babae dapat tinatakpan. Nakuha niyo? Yung lalaki, hindi na kailangan magtakip kasi ang kalwalatian niya si Kristo eh. Kaya hindi niya dapat takpan yun. Ay yung babae. Sinong kalwalatian ng lalaki? Babae. Anong kalwalatian ng babae? Buhok niya. Takpan mo yan. Para ang kalwalatian ni Kristo lamang at ng Diyos ang mahayag, hindi ikaw. Human glory is veiled. Kita niyo? Kung papaano ang Old Testament priesthood ine-emphasize ang reverence sa Diyos, ang New Testament church ay dapat magpakita rin ng reverence sa pamagitan ng humble submission. Ang sabi ng belo, ang sabi ng lambong, God alone deserves the glory. Wala na akong time. Gusto ko sanang basahin to sa inyong itong The Veil Through Church History. Sa pag-aaral ko po ng topic na ito, ng subject na ito, nag-research ako Inalam ko na sa mga nakalipas na siglo, na mga panahon ng mga iglesia ng Panginoong Hesus ay naroon. Ang mga churches kaya ay nagbebelo. Halimbawa, doon sa Apostolic time, Apostolic Church, mga AD 30 to 100 century. Tingin nyo kaya, nagbebelo? Abay, oo, panahon ni Pablo to siya nga nagturo nito At sabi niyo, the churches of God. At nakita naman natin na walang aral na itinuturo ni Pablo na hindi niya itinuro sa lahat ng mga churches. Kaya kung tatanungin niyo, bakit sa Corinth lang binanggit yan? Kasi doon nga may problema. Sa ibang churches, walang problema, nagbebelo sila. Kita niyo? O, tanungin ko kayo, bakit sa Corinth lamang binanggit yung Lord's Supper? May bababasa ba kayo? Tinalakay ni Paul ang Lord's Supper sa Ephesians, sa Thessalonians, sa Galatians? Wala, di ba? Ibig mong sabihin, sa Corinto lang ang Lord's Supper? Kasi doon may problema. Kaya tinama ni Paul, kaya sinulatan niya. Ganon din ang belo. Yeah. Kaya yung sasabihin nilang sa Corinto lang yan, mali. Sino sabi sa inyo? Tinuro ni Pablo yan sa lahat ng mga iglesia ng Panginoon. Hindi lang sa mga Hudyo, kundi sa mga Hintil. Sapagkat si Pablo ay apostol ng mga Hintil. See? Ngayon, pagdating sa AD 150 to 220, si Clement of Alexandria, sumulat siya, the woman should be completely covered unless she happens to be at home. And he clearly assumes Christian women attend worship with heads covered. Tertullian, yan din ang kanyang tinuturo. Ito yung mga sumunod pagkatapos ng mga apostol. Mga around 150 to 220 AD.
Sabi niya on the veiling of virgins, his famous statement, Christ called himself truth, not custom. Sabi niya, throughout the churches, the virgins are veiled. AD 250 to 400, yung ancient church, by this period, yung practice ng head covering appears virtually universal. Among East, West, Greek, Latin churches, women worship with covered heads. Walang controversy, walang objection, walang kumukontra, walang tumututol. Ang pinag-uusapan lang siguro, what kind of covering? Si John Chrysostom, 347 to 407, sabi niya, sinulat niya, the woman he commands to be at all times covered. Augustine, Saint Augustine kung tawagin, 354 to 4830 AD, naniwala siya na ang veiling is a universal practice in worship. Pagdating sa medieval church, mga 500 to 1500 AD, throughout medieval Europe, women ordinarily entered church with covered heads. AD 1500 to 1600, Protestant Reformation. Hindi nila, nung lumitaw mga protestante, hindi nila inabolish ang head covering. The English Puritan, 1600s, they regulate principle of worship. They continue the practice of head covering sa mga babae. Early Baptists, 1600. Yung particular Baptist, they practice head covering. General Baptist, continue the same practice. Women wore caps. Yun na lang ang naging differences. Caps o kaya bonnets, veils during worship. And there is no evidence that early Baptists argued na sinasabi nilang, wala na yan, expired na yan, o hindi na yan dapat pinapractice. Si Benjamin Kitch, isang English Baptist minister and author, 1640 to 1704. Walang controversy, walang rejection, hindi siya tumutol. Prominent Baptist kasi ito, English Baptist, England. Si John Gill, sabi niya, the angels are present in religious assemblies. Kaya dapat mag-cover ng head. 19th century, remarkably, almost every denomination still practice head covering, including Baptists, Presbyterians, Methodists, Congregationalists, Anglicans, Lutherans, Roman Catholics, Orthodox Brethren. Si Charles Haddon Spurgeon, sa kanilang church, ayan, makita yung picture, meron tayong mini museum. Kinolekta ko yan, mga pictures. Nagpapakita ng mga churches nung panahon ng mga babae, may takip sa ulo. Pagdating ng early 20th century, the practice remained widespread, even in the 1920s and 1930s. Most Baptist women still wore hats to church. Yun na nga lang, nagkaroon ng evolution of head covering. From veil, napunta sa cap, tapos bonnet, tapos yan, hats. Pagandaan sila ng hats. Naging fashion. Naging fashion. Pero nandun pa rin yung principle. Kailangan magtakip. Ayan, kita niyo mga picture. Tingnan mga babae. Yan, mga original pictures po yan. Tingnan nyo mamaya. Pagdating ng mid-20th century, nagkaroon na ng pagbabago. Marami na sa mga simbahan, majority hindi na nagbebelo ang mga babae. Pero meron pa rin pangilan-ngilan ang nagpa-practice ng pagbebelo. At ngayon, today, the practice continues among many groups tulad ng Conservative Mennonites, Amish, Conservative Brethren, Primitive Baptists, some Reformed Baptists, some Independent Baptists, some Sovereign Grace Baptist churches, many Eastern Orthodox churches, traditional Roman Catholic communities,
various churches in Africa, Asia, and Eastern Europe. Pero majority, hindi na. Tinanggal na nila yan. So, nakita natin, mula sa mga apostol hanggang sa mga sinaunang ninuno, mula sa mga sinaunang ninuno hanggang sa mga Anabaptist at mga sinaunang Baptist, mga Reformers, Puritans, hanggang sa simula ng ika-2 siglo, ang mga babaeng Kristiyano ay karaniwang sumasamba ng may natatakpang ulo. Bagamat ang kasaysayan, mga kapatid, ay hindi natin authority, sapagkat ang authority natin ay ang Scripture, ito po ay, ganun pa man, isang mahalagang saksi. Kasi kung ang kaugaling ito ay malawakang napapabayaan na ngayon, ang tanong na dapat nating itanong ay hindi bakit ito'y sinagawa ng sinaunang mga iglesia ng napakatagal kundi ang tanong, bakit napakaraming simbahan ang tumigil? Yan ang tanong. Ba't sila tumigil? Ba't inalis sila? May karapatan bang baguhin natin ang ordinansya ng Diyos? At sino tayo magbabago ng utos ng Diyos? The question is not what do modern churches practice. The question is, what has God said? The veil is not about fashion. It is about authority. It is about creation. It is about worship. It is about angels. It is about God's glory. Naway huwag tayong mahiya sa pagsunod sa bawat salitang nagmumula o namumutawi sa bibig ng Diyos. Again, Paul said, "Be followers of me, even as I also am of Christ." Mga kapatid, tanggapin ang katuruan ito with humility sa halip na controversy. Ang mga visible practices ay may halaga lamang kung sinasamahan ng sincere faith, love, at holiness. Ang layunin ay hindi lang po basta outward conformity, kundi pagsamba na nagpaparangal kay Kristo mula sa puso. Kaya, sa mga kababaihan, wear the covering joyfully, wholeheartedly, with a willing heart, not to earn favor, but because Christ is worthy of obedience. Let it be a testimony of humility and godly femininity. Sa mga lalaki naman, let us lead with humility, not with arrogancy. Authority is never tyranny. Christ-like leadership sacrifices itself. Let us honor and protect the women God has entrusted for you. May God bless the message in our hearts. Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, banal at dakila sa lahat, maraming salamat po sa napakahalagang mensaheng ito na ipinahayag nyo sa amin. Napaka-godly. At ito po ay nagtuturo ng kabanalan sa aming lahat, lalo na sa mga kababaihan. Conduct po ang tinatarget nyo po rito, attitude ng mga kababaihan, yung kanilang pagiging submissive, yung pagkakaroon ng meek and quiet spirit, sapagkat sa ganong kaparaanan, Panginoong Diyos, kayo'y nalulugod. Patuloy niyo po i-preserve ang church na ito sa purity ng doctrines and morals. Patuloy na i-sanctify niyo mga buhay namin. Mamumuhay kami na kalugod-lugod sa inyo, Panginoon, na kayo nasisiyahan sa aming pamumuhay at mga ginagawa. Tulungan niyo po kami na maging submissive sa inyo, Panginoong Diyos. Walang pagtutol. At hindi po magiging mabigat para sa amin ang sumunod sa lahat ng inyong mga utos, kundi maging kagalakan at kasiyahan po namin. Dalangin po namin ang inyong pagpapala sa aming lahat. At ang inyong mga salita patuloy na magpapabanal, magpapasakdal ng aming mga buhay. Nang sa ganun, O Diyos, malugod at masiyahan kayo.
Patawad sa aming mga pagkukulang, mga kasalanan. Pagpalaan niyo po mga kababaihan na sila'y mamuhay ng merong kabanalan, that they will live a godly lives, maging blessing sa kanilang tahanan, lalo na po sa mga may asawa, na maging blessing sa kanilang mga asawang lalaki, maging blessing sa kanilang mga anak, at maging blessing sa iglesia. At kami namang mga kalalakihan, tulungan niyo po na mapamunaan at pamahalaan namin ang aming sambahayan sa kabanalan, sa katwiran, sa katotohanan. Tulungan niyo po kami, Panginoong Diyos. At maging mabuting ehemplo. Lahat kami ay maging taga-tulad at taga-sunod ng Panginoong Kristo. Panalangin po namin mga kapatid namin na may mga malulubhang karamdaman, katulad po ni Sister Marlene, at ganun din po ni Sister Norma, Panginoong Diyos. Pinapanalangin namin sila. Mahabag kayo sa kanila. Na bigyan pa po sila ng kalakasan ng katawan, pag-asa na gumaling. Ganun din po si Brother Nelson, si Brother Jundel, Panginoong Diyos, Brother Resty, at iba pa namin mga kapatid na may mga nararamdaman. Kaawaan niyo po kaming lahat. Tulungan at naway ang kalakasang binibigay niyo sa amin habang nandito pa kami sa lupa, gamitin namin to sa paglilingkod sa inyo. Huwag masayang sa mga nalalabi pang mga kaarawan ng aming buhay, ay naway maging pagpapala, maging kagamit-gamit, Panginoon Diyos, na bago namin lisanin ang sanlibutang ito, kami po ay makapaglingkod sa inyo nang may katapatan at ma-accomplish namin, Panginoong Diyos, ang inyong purpose o layunin sa aming buhay. Mabigyan ka namin ng kaliguran at kasiyahan. Mabagay sa amin, Panginoong Diyos. Pagpalain niyo ang aming sambahayan. Sa inyong mga kamay, amin nabilin ang aming mga sarili at buhay. Mabagay lagi sa amin. Sa banal na pangalan ng aming Panginoong Sus, ito po ang aming dalangin. Amen. Awitin natin ang doxology. Atin pa rin sambahin at luwalatin ang ating dakila at makapangyarihang Diyos. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Maupo muna, mga kapatid, bigyan da natin ating announcement. May mga ilang anunsyo po tayo. Una sa lahat ay next week na po yung palang Bible